Hello, hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading for March Manifestations Confirmed. So today, tayo po yung mag-manifest para sa buhay mo. Okay? So upo na and panoorin mo tong video na to para malaman mo kung ano yung mga dapat mong gawin for your manifestation at kung paano siya mag-arrive. Okay? So inhale, and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin sa mga mahal kong Taurus ang mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron po kayong the Sun card. Wow, happiness, freedom, magandang buhay, no? Congrats po, napakaganda ng unang card mo. In the area of what's blocking, ano yung humaharang kay Taurus para talagang makuha niyo yung kanyang minamanifest, meron kang the Six of Cups. In the area of what you need to do, meron po kayong the Six of Pentacles. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Three of Swords. So what's coming in, meron po kayong the Five of Pentacles. Beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Two of Cups. In your fortune, meron po kayong the Chariot card. Beautiful, beautiful, beautiful. Sa yung near future, meron po kayong the Seven of Pentacles. And ang missing puzzle piece, ano yung kulang na ingredient sa buhay ni Taurus this time para talaga namang makuha na yung manifestation mo. Ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Taurus, thank you po muna sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan sa akin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment sa mga uploads po natin for you. Malaking support na rin po yan. Kaya keep on liking, keep on commenting. Malaking bagay po yan para sa akin. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Queen of Pentacles. Okay? Taurus, ngayong buwan na ito, tinatawag ka ng iyong spirit guides na alagaan yung mga bagay na may potensyal mong pagkakitaan or lumago sa buhay mo. Example, kung meron ka ngayon trabaho, project, negosyo, or diskarte, or sideline, no? Sabi dito, alagaan mo yan. Kasi may potential yan na lumaki, lumago, tumibay, at maging long-term para sa'yo. Meron sa inyo nag-iisip na magnegosyo, or magkaroon ng bagong pagkakakitaan, or meron kang plano patungkol sa yung property, mga ganyan. So sabi dito, meron kang makukuhang paraan eh. Meron kang valuable na opportunity na ikaw mismo ang makakagawa para yan ay dumami, para yan ay tumagal, at para yan ay mga anak ng marami. Okay? You have the power to multiply your resources this time. So, be brave. Talaga namang tumutok ka, maging hands-on ka dahil kayang-kaya mo. Okay? Napakaganda. So, in your core energy, meron kang the Sun card. Sun card is all about happiness, positivity. Sabi dito, ngayong buwan na ito, huwag mong isipin lagi yung mga negang bagay. Lagi mong isipin, kaya ko yan, ma-accomplish ko yan, matatapos ko ito, maaprobahan ito. Huwag mo laging isipin or huwag mo laging i-invite sa buhay mo yung kanigahan nito. Sabi, kailangan mo rin daw dalhin yung buhay mo lightly. Kumbaga, huwag mo daw pabigatin yung sitwasyon. Huwag mo gawing komplikado yung mga bagay-bagay kasi kaya mo eh. Okay? Kayang-kaya mo. Your spirit guides are also telling you na lumabas-labas ka naman daw, Taurus. Go out in the sun with your friends, with your family. Kung gusto mo magbakasyon or pumunta sa park o sa nature or sa beach para maramdaman mo yung sariwang hangin because it will reset your mind. It will replenish yung mga negative energy sa'yo. Sa panahon to go out and enjoy your life even more. Okay? Very good for you. Clarify natin. Sun cards being clarified. Dumami, tumapon. Not you, not you. Masyadong, energetic ang ating mga cards today. Okay, let's begin again. Sun cards being clarified by the Seven of Wands. Panahon talaga to para i-drown out mo sa paligid mo, Taurus, yung mga panggulo.
Okay? Panahon daw to para mag-put up ka na ng boundaries against other people na humaharang or sumisira sa iyong diskarte. Example, busy ka sa work, di ba? And then, marami pang mga tao sa paligid mo ang dinidiktahan ka, nilalait ka, or gusto ipabago yung ginagawa mo, o kaya hinahatak ka from different places. Kaya para matapos natin yung ating ginagawa, mag-multiply, maging successful, tanggalin mo yung mga panggulo. Tanggalin mo yung mga negative people, toxic people, yung mga taong inaagaw ang atensyon mo para talagang makatutok tayo sa isang bagay. Ganon din pagdating sa happiness mo. Kung itong taong to ay talagang sumisira ng araw mo, learn to put up a wall. Okay? Boundaries. Boundaries ang kailangan mo para magkaroon ka ng peace of mind, genuine happiness, at talagang makatutok ka sa mga importante para ito'y lumago. Okay? Importante yan this time. Put boundaries against other people para mailagak mo lang yung atensyon, energy, love, emotion mo sa karapat-dapat. At talagang ikaw mag-benefit. Okay? Okay, okay. Importante yan. So, Taurus, since ito ay manifestation reading, nako, ilapag mo na sa baba, this is the right time for you to manifest yung mga gusto mong mangyari ngayong Marso na ito. Okay? Comment down below, it will be yours. In the area of what you need, what's blocking pala on your energy, you have sacred boundaries, yes, boundaries, and light the darkness. Paliwanagin mo yung buhay mo, paliwanagin mo yung isip mo, para alam mo kung ano yung mga bagay na dapat mo nang lagyan ng boundary. Okay, example, na-realize mo, naliwanagan ka na tong si Pinsan, lagi na lang pinapasok yung kwarto ko, kinukuha yung bag ko, yung sapatos ko, gagamitin daw niya. Wala kang boundaries doon. Panahon na to para i-impose yan na parang, huy, Pinsan, pahihiramin naman kita. Pero dapat nagpapaalam ka muna. Irespeto mo naman yung gamit ko, yung kwarto ko, yung relasyon natin, ako mismo. So, if you could just impose boundaries and clear na respeto sa isa't isa, doon liliwanag sa'yo na ito yung dapat kong gawin, mas magaan ang buhay, mas masaya kapag iniisip ko yung pansarili ko kaysa unahin ko yung feelings ng iba. Okay? Importante yan for you. Isa-isip mo. In your what's blocking, ano yung humaharang sa yung manifestation, meron kang 6 of Cups. The past. Okay? Meron ka pa rin daw mga pilit na kinakapitan sa nakaraan mo. Yun ang rason kung bakit hindi ka makapag-move on, at hindi ka makahanap ng tamang diskarte forward. Set yourself free from the past, Taurus. Okay? Forgive kung kaya mo na mag-forgive, or forget. Kung hindi mo kaya mag-forgive, okay lang yan. That's your life. I respect that. So, ipag-ubaya mo na lang sa karma yung mga nangyari in the past. Okay? Ngayon, give yourself the gift of moving forward. Panahon to para sumipa ang buhay mo paabante, ibigay mo yan sa sarili mo. Okay? So, with a 6 here and 6 again there, baba at taas, pinapayuhan ka talaga na ibigay mo sa sarili mo yung pagkakataon na magsimula ulit, umabante sa buhay, nang hindi kasama yung bigat na nakaraan. 6 is angel number of reflection. Okay? So mag-reflect ka sa buhay mo, Taurus. Alamin mo kung ano yung mga bagay na pinaglalaanan mo na pangit, na hindi na pala pwede. Sa mo inuubos ang oras mo na mali pala. Ano pa yung mga dapat mo improve, no? Para magkaroon ng betterment ang life. Okay? 6 of Cups is being clarified by, narinig ko, kalimutan na ang past, wala ka mapapala doon. Yun ang narinig ko doon. Kalimutan mo ang past, wala ka mapapala doon. 6 of Cups. The Queen of Cups. Yes, bigyan mo naman ng kaligayahan ng puso mo. Sabi dito, hindi mo na kayang punuin pa yung cup of your happiness kung inagaw na ito ng nakaraan. No? Kung nalubog ka na doon before. So give yourself a chance to wake up again and see the beauty of your new life. Huwag mo laging iburo or ilaan ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo na kayang panghawakan pa. Ngayon, kayang-kaya mo daw hanapin ulit ang happiness mo. So give yourself a chance to be happy again. And punuin ulit yung cup na to ng mga bagong experiences, bagong tao, bagong pag-ibig, bagong pangarap, bagong buhay. Huwag mong sayangin sa nakalipas or wala ka na mapapala pa. Okay? Importante yan for you.
So Taurus, kamusta ka ngayon? How are you doing while watching this video? Ikaw ba naglalaba? Ikaw ba nagluluto? Comment down below. In the area of what you need to do, meron po kayong the Six of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, kailangan mo ng balansehin Taurus kung saan or kanino mo nilalaan yung iyong oras, pera, atensyon, pagmamahal. Ikaw ba'y nakakakuha ng equal give and take dyan or lugi ka lagi? Example, sa relasyon na yan, ikaw ba yung bigay ng bigay tapos siya tanggap lang tanggap tapos wala siyang handang gawin for you? Hindi yan equal. Nagpapakamartir ka sa isang taong wala namang kayang ibigay sa'yo. Ganon din halimbawa sa kaperahan, sa trabaho, sa career. Kung feeling mo ay luging-lugi ka or you're on the lesser end of the stick, panahon na to for you to evaluate na, teka, bakit ako nag-e-effort sa isang bagay na wala namang saysay for me pabalik? Hindi pwedeng bigay ka lang ng bigay. You can't be charitable every time, di ba? So now is the right time for you para unahin naman yung nakakabuti para sa'yo. Kung wala ka mahihita dito, bitawan. Kung ito ay umaagaw ng atensyon mo, sumisira ng araw mo, bitawan. Kung ito ay humaharang sa pangarap ko, time na for me to let that go and chase something na alam kong worthwhile for me. Okay? Kung ito man po ay kontrata, negotiation, pag-uusap, kailangan timbangin. Kailangan mag-meet up kayo in the middle. Hindi pwedeng siya lang yung lamang o ikaw yung lamang, kailangan patas. Para makita mo na, okay to, worth it tong pag-usapan o worth it tong pasukin. Okay? Clarify natin. The Six of Pentacles being clarified by the Sun card. Yes, clarity is what you need. Sabi dito, huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo sa kabibigay or kapo-provide sa mga bagay or tao na wala ka namang nakukuha pabalik eh. Lalo kang nalulubog doon sa sistema na yun eh. Lalo ka nadidiin sa ganong maling palakad o sa ganong maling trato. So it's time for you to have clarity of the mind para makita mo talaga yung saysay para sa'yo. At mabitawan mo na yung kabitaw-bitaw. Okay? Importante yan. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Three of Swords. In the area of your, what you need to focus on pala, sorry. You have the Three of Swords. Sabi dito, mag-focus ka sa paghilom mo. Okay? Marami kang dapat bitawan sa past eh. Marami kang dapat na i-let go or paghilumin na because it's not helping you eh. Para kang humihila ng malaking trend, ang gamit mo lang ay lubid, hinihila mo siya na hinihila, yun yung mga heartbreak mo in the past. Yun yung mga rejections, disappointments, mga pagsisisi, mga iniisip mo, kaya ko pang baguhin, kaya hinihila mo pa siya na hinihila sa present life mo. Ang kailangan lang talaga bitawan. Pag binitawan mo yung lubid ng trend na yun, makakalakad ka na mabilis at mas presiso at mas workable for you. So, ang lesson dito, Taurus, maghilom ka na. Heal from what broke you, from what hurt you. Kasi pag nangyari yon, talaga makakaabante ka na forward. Okay? Clarify natin. Three of Swords. Ayun. Yes, the Emperor card. Maging matapang ka na this time para harapin ito. Ramdam ko na iniiwasan mo eh. Iniiwasan mong harapin itong mapanakit na mga bagay in the past. Whether lover, negosyo, career path, pagkalugi sa pera, or mga pangakong nauwi sa wala, mga pangarap na talagang lumagapak. Kapag hinarap mo na yung pain na yan, diyan magsimulang maghilom yan eh. Kasi pag iniiwasan mo, lalong nakabilad yung sugat. Pero kapag hinarap mo na siya, nilagyan mo ng Band-Aid, Betadine, inalagaan mo na yung problema, gagaling yan mas mabilis eh. So ngayon, be brave. Face it. Harapin mo para once and for all makaalpas ka na dyan. Okay? In the area of what's coming in, meron kang the Three of Pentacles. Pero bago to, ito munang oracle cards mo. You have view from above. Yes, lawakan daw ang isip. Lawakan ng pananaw, lawakan ng tingin sa isang bagay para mahanap po talaga kung ano yung dapat ko nang putulin, dapat ko nang protektahan, dapat ko nang ilayo. Kasi kapag limitado ang tanaw mo, limitado ang pagtingin mo sa isang bagay, limitado lang din yung impormasyon, di ba?
limitado lang din yung pananaw mo doon. So lawakan mo isip mo before you make a move para makita mo every angle, makita mo every option para magawa mo yung tamang hakbang. Okay? You also have miracles. Yes, expect wonders to emerge. Maniwala ka sa mga milagro. Maniwala ka sa mga hiwaga ng buhay na maaaring magpabago o magpaganda ng sitwasyon mo ngayon. Kaya wag mo laging isipin na hanggang dito lang ako. Wag mo laging isipin na ito na yon, that's it. No. Things can still change for your life. Miracles can happen. So believe on that. Okay? So for what's coming in, meron kang the Five of Pentacles. Help is coming. Okay? May darating pong tulong para sa'yo. Alam ko talaga nag-struggle ka nito mga nakaraang buwan, nakaraang taon, maaring sa pera, sa negosyo, sa plano, no? Pero sabi dito, you are now moving past those struggles. You are moving past those sleepless nights or painful days na parang akala mo wala nang katapusan. Pero sabi dito, talagang may tulong na darating for you. Whether a friend will help you, a family member, kapatid, or nakita ko dito, kaibigan talagang maaasahan na panahon na to para umagapay sa'yo at tulungan ka makalagpas dyan. Maaring pautangin ka, or payuhan ka, or tulungan kang buksan ng isang pintuan para magkaroon ka ng backer, no? Para magawa na yung isang bagong direksyon. Kaya huwag ka magalala, aalis ka na sa struggles na ito, and help is coming. Help is coming for you, okay? Yun, lumipad. Ten of Cups, yes. Happiness will come soon. Sabi dito, really, triumph over obstacle. Talagang fortune after difficulty. Pagkatapos mo daw malagpasan talaga yung pinakamabigat, pinakamahirap, suswertehin ka na sooner. Okay? Panahon talaga to para makabawi na ang life, makaalis na, makaalpas na sa bigat, sa hirap. And heto ka, you are having this wish granted for you. Sobrang saya mo dahil nakamit mo na yung finish line ng isang mahirap na bagay and very, very happy ka na with family and loved ones. Kaya sulitin mo tong time na to para mag-reflect. Okay, reflect. Tignan mo kung ano yung mga naging rason kung bakit ka nag-struggle para maiwasan na. And mag-reflect ka din sa kung ano ba yung mga dapat kong baguhin sa sarili ko, sa diskarte ko, sa pangarap ko para hindi ko na to balikan pa. At magkaroon na ako ng continuous happy family life. Okay? Importante yan. Congrats, happiness, and talaga namang pagkatapos ng isang mahirap na bagay ang sasapit sa'yo. Congrats po. In your divine messages, meron kang conclusions are within reach. Yes, talagang katapusan na. Katapusan ng bigat, ng problema, ng struggle. You are now embracing something that is lighter. Talagang pagginhawa ng buhay. Congrats po. You also have emotions are running high. Yes, halo-halong emosyon tungkol sa mga tao sa paligid, sa pagkalinaw, sa bibigay importansya sa mahalaga at hindi mahalaga, para sa pag-move on at pagkapit na maging matapang na umabantik sa kabila ng pain. Talagang halo-halo ito. Minsan hindi mo alam kung dapat ko pa bang ituloy, dapat ko pa bang idiretso, pero sabi dito, kayanin mong panghawakan yung emosyon mo. Huwag mo hayaang madiktahan ka ng emotions, okay? Use your head para magawa mo yung tamang action lagi. Okay? In your divine messages, meron kang the Two of Cups. Sabi dito, ang payo sa'yo, Taurus, ay makipag-usap ka ng tama. Especially sa mga rason ng heartache, sa mga kaliwanagan na makukuha mo this time, you really need to talk to this person once and for all. Halimbawa, katrabaho yan, kapatid, magulang, lover mo halimbawa, o past friend, past lover, kung ano man tong bagay na aalpasan mo na, bibitawan mo na. Sabi dito, pag-usapan nyo para may closure. Pag-usapan nyo para maplansya. Para wala ng excess baggage na matira, para hindi na mabalikan pa. Okay? Sabi dito, communication is your key. Pag-usapan. Kayang-kaya nyo pag-usapan yan para matapos na. Okay? Importante yan. Clarify natin. The Two of Cups being clarified by the Six of Pentacles. Yes, panahon talaga to para, ano yun, para ilapag mo sa mesa, okay, ito yung ginagawa ko, ano yung kaya mo ibigay. Ito yung ino-offer ko, ano yung kaya mo i-offer. Ito yung para sa akin, ano yung para sa'yo. Mag-meet tayo in the middle. Nakita ko dito na kailangan sa pag-uusap na ito patas.
Kailangan hindi ka uuwi dito ng talo ka or lugi ka or ikaw yung may kakaunti sa kanila yung marami. Kailangan mo doon ilaban yung para sa'yo this time ng patas. So if you want to get the good solution, you have to give a good fight. If you want to have a good outcome sa negotiation, agreement o kontratang to, kailangan gawin mo rin yung best mo. Your effort will reflect kung ano yung makukuha mo this time. Okay? Importante yan. Good luck and congrats. In your fortune, meron kang bat. Take care, enemies are working against you. Sabi dito, mag-ingat, protektahan yung mga dapat protektahan, magkaroon ng boundaries against other people. Alam mo kung sino yung mga tao na dapat mo na itaboy sa buhay mo. Learn to really, umiwas sa kanila, mag-impose ka ng boundaries to protect yourself. Okay? You also have Beetle, good fortune. Wow! Claim this, meron daw po kayong good fortune. Kapag nakakita ka ng beetle or sa lagubang, yun na yun. Konfirmasyon para sa'yo talaga yan. Another message of whale, great worry over nothing. Yes, ikaw daw ay namumroblema sa mga bagay na hindi naman talaga ka-problema. So, relax. Everything is fine. You also have both money or property through an inheritance, winning or windfall. Wow, congrats. Meron daw po kayong paparating na pera ngayon galing sa iba't ibang direksyon o iba't ibang paraan. Ang tabayanan mo, this is for you, i-claim this. In your fortune this time, meron kayong chariot card. Everything now is working and charging forward for you. Meron kang inaasikaso ngayon, Taurus, maaring papeles, dokumento, problema sa buhay. Ngayon talagang aabante na, didiretso na. Wala ng antala, ready ka na iwanan yung nakaraan, ready ka na, sabi mo, I'm ready now to have a good life, a better beginning. Meron po sa inyo ba biyahe, pupunta sa ibang bansa, pupunta sa ibang kumpanya, or lilipat ng career, lilipat ng bahay, pwede rin. So, this transition from one place or one endeavor to the other, talaga magpapabago ng buhay mo. This is an indication of success. Kaya kung ano naman tong lalakarin, kung ano naman tong pag-abante na gagawin mo this time, ready ka nang kumawala sa past life mo, ito na yung chance mo to really have this successful outcome na kaching ang bunga para sa'yo. Okay? Congrats and good luck po. The Chariot card is being clarified by. Nakita ko dito itong aasikasuhin mo na charging forward, pag-abante. Dito ka talaga lalago. Dito ka talaga mag-excel at talagang hindi mo na makikilala ang buhay mo dahil ibang-iba sa past. Okay? Chariot card, the Lover's card. Okay? Sabi dito talagang meron ka ng choice. Meron ka ng papanindigan ng isang bagay o isang tao. Maaring pag-ibig din ito, love or a connection, maaring marriage for you, or bubukod na kayo, pwedeng ganyan. But for others na hindi naman love ang kinakaharap ngayon, talagang meron kang papanindigan na choice sa buhay mo at idedire-diretso mo to. Nakita ko na ma-realize mo na, ay talagang this is for me. A soulmate match. Kung ito may pag-ibig, trabaho, negosyo, or project, talagang alam mong para sa'yo to at ilalaban mo siya hanggang dulo. So congrats sa iyong mga choices, sa iyong mga commitments. Talaga namang it's gonna be a great adventure forward. Congrats po. Okay? In the area of your near future, meron kang the 7 of Pentacles. Kita-kita ko dito, lahat ng pag-sumikap talaga namang magbubunga. Kung ano man yung mga itatanim mo, mga pagkatrabahuhan mo ngayon, aanihin mo ito on the right time. Kaya huwag matakot, huwag umatras, huwag bumitaw. Continue working on your project, continue working on that visa, continue working on that document, on that interview. Pagsumikapan mo. Dahil magbubunga din siya para sa'yo. Okay? Congrats po. Clarify natin yan. The 7 of Pentacles is being clarified by the King of Swords. Yes, talagang pinapayuhan ka na talagang panindigan. No, do everything that you can. Maging matalino ka rin sa iyong diskarte. Hindi pwedeng bira lang ng bira or gawa lang ng gawa. Dapat kada hakbang binubusisi. Dino-double check. Dapat din dito ay matyaga. Ay hindi pwedeng emosyon ng pairalin na baka naiinip ka na, baka natataranta ka na, takot ka na kasi ang tagal-tagal, baka mairita ka pa. Sabi dito, don't let your emotions run you over. Kailangan isip, maliwanag sa'yo kung ano yung purpose ng hinihintay, maliwanag sa'yo kung para saan ito pagkatyaga mo na ito, at makita mo yung halaga ng bunga.
para mailaban mo siya at magawa mo every single day yung right thing to do para ito yung mangyari. Kasi kung pabaya ka at ito ay bibitawan mo, sayang, baka mapurnada. Pero kung ikaw ay disiplinado, talaga namang palaban at actionan mo ito, it will be yours sa dulo. Okay? Importante yan, isaisip mo ito. Ang paninindigan mo at talino ang makakatulong para magbunga yung hinihintay mo. Okay? Congrats po. So, ang missing puzzle piece sa buhay ngayon ni Taurus para talagang yung manifestation mo ay maganap na, you have the Knight of Swords. Yes, sabi dito ng yung spirit guides, minsan kulang ka sa drive. Kulang ka sa, alam mo yun, yung sigasig para itawid to, kunin to. Minsan, tumatagal ka pa ng sobrang tagal para mag-isip. Minsan, sobra mo ka rin magplano. Minsan, kapag kailangan ng sumagot, ang tagal. Kaya yung swerte na antala. Nakita ko dito na fight, sugod, laban, abutin natin, kunin natin, ilakad natin to. Huwag kang hihinto porke mahirap, porke mabigat, porke matagal. Your energy will reflect your outcome. Sabi ko nga sa inyo kanina dito, with the Two of Cups and Six of Pentacles, kung ano yung binibigay mo, yun din ang babalik. Kung ano yung hinahayaan mo, yun lang din ang pupunta sa'yo. Okay? So, time for you to really fight for your dream. Fight for your manifestation. Maging active ka ngayon. Kung baga tinatanong ka Taurus na yung spirit guides, ano ba yung effort na ginagawa ni Taurus para matupad yung gusto niya? Siya ba'y nag-effort ng doble? Or naghihintay lang siya ng grasya? Or naghihintay lang siya ng konfirmasyon? Lumalaban ka ba? Bumibira ka ba? Sumusugod ka ba? Or paandap-andap? Ipakita mo ngayon yung might mo at effort mo if you want to win that manifestation. Okay? Clarify natin. Knight of Swords being clarified by... Oops. Dalawa kunin natin. The Knight of Cups and the Nine of Wands. Wow. Sabi dito, talaga namang may offer na darating with the Knight of Cups. Merong opportunity na nakahintay para sa'yo na pwede mong habulin, pwede mong yakapin, pwede mong sunggaban. Pero sabi dito, masyado ka ng pagod, masyado ka ng sugatan or luwaan sa mga nangyari in the past. Kumbaga parang sobrang traumatic na eh. Sabi mo, kaya ko pa ba? May pag-asa pa ba ako? Parang pinagdududahan mo na yung paparating. Parang you are not ganon ka-eager anymore. Hindi ka na ganon kagutom o kauhaw sa pangarap na ito. Dahil nga, sugatan ka na eh. Pagod na eh. At saka, failure after failure after failure na, no? Pero sabi dito, give it a chance. Isa pang try. Isa pang chance. Subukan mo tong bagong pagkakataon. Ilaban, sugurin, sunggaban, at makikita mo na this time around, mag-work na para sa'yo. Hindi na katulad dati na nag-fail ka. Ngayon, it's gonna be yours. Aandar na to at talaga magbibigay na sa'yo ng bagong pag-asa. Okay? So, try mo lang, subukan mo lang. It will be a good thing for you. Okay? So, Taurus, yan po ang inyong March manifestation reading. Saan po kayo naka-relate, naka-resonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages. After watching this video, talaga namang matutupad na yung manifestation ni Taurus. Okay? So, manifestation dusts po para sa inyong lahat. Okay na yan. Makukuha mo na yan after watching this video. Okay po? So, thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.